Kasama po natin ang Executive Director ng National Council on Disability Affairs o NCDA tungkol nga po dito sa ilulunsad ngayong Hulyo. Ito pong pilot implementation ng Unified PWD ID system sa 35 mga LGUs po dito sa ating bansa. Direktor Glenda Relova, good morning po. Good morning po, Ma'am Chacha, and kay Sir Ted. Magandang umaga po. Isang inklusibong araw sa lahat. Isang inklusibong araw. And thank you po sa pagpayag po sa panayam kahit napakaaga po ng aming programa. Ma'am, diretso po tayo dito sa pilot implementation nga po nitong Unified PWD ID system. Ano pong pinagkaiba nito dun sa normal PWD na hawak na ngayon ng mga PWDs natin? And ano pong eksaktong araw ngayong Hulyo po ang pilot implementation nito? Ma'am Chacha, ang pagkakaiba niya is iisa po yung design. So meaning yung ini-issue ng mga LGU ngayon, magkakaiba po sila ng itsura, di po ba? Pero ito pong Unified ID po, iisa po yung design niya, plus may mga safety features po siya. So ang regarding naman po dito sa launch, naapektuhan po kasi kami ng election ban, so with regards to the procurement of the system. So, however, ngayon po is may separate modules po ito, which is very technical, pero I think it's 6 modules po na nirara na po namin yung ibang part na functioning, and some parts po like yung po mga dashboard and yung LGU interface po, yun pa po yung tinatapos pa po namin. So, I think baka dito sa July po, baka hindi pa namin ma-launch formally until such time po na okay na po na nagra-run po yung system kasi may mga foolproofing pa po ito. Opo. Okay, so nagkaroon po ng ilang, tama ba, matatawag ba nating technical difficulty yon para hindi po muna makapag-launch ngayong July. Ang target launch nyo po kailan? Next month po ba yan? Depende po kasi sa development ng ating system, pero ito po kasi is talagang nagdo-double time na po ang NCDA tsaka po ang ICTMS ng DSWD kung paano po natin ito ma-firm up. Na-meet na din naman po namin yung 35 pilot areas for the possible guidelines and reduction po ng mga cases kung paano po natin makakatch up yung or mas-shorten yung process since medyo natagalan po tayo because of the election ban. And yun din po mga requirements, pinag-aralan na din po namin kung paano po din natin malilesen yung burden with the current holders of valid and authentic IDs and for the new registrants. So lahat po ito ay discussan na po ng technical working group on the Unified ID system. Oo, so we can safely say na finalizing po kayo dun sa ilang maliliit na detalye na lamang para hindi na rin mahirapan yung mga PWD ID holders po natin sa ngayon. Opo, ma'am, kasi ang instruction po sa amin kasi ni Secrex is kung ano po yung mabilis na proseso po para po sa ating mga persons with disability. At syempre, nandito naman po talaga yung gobyerno para po pagaanin yung buhay ng ating mga kliyente, hindi po para pahirapan natin sila. Kaya on our end po, talagang pinapolish po natin ito. We even talk with the National Privacy Commission regarding yung data protection po. Lahat po yan na factor in na po namin. And even po yung interoperability ng magiging ID with the CLCs and the eGov po. So, Okay po. kaya po, ayaw po nating madaliin. Magkakaroon naman tayo ng problema. So, we have to start it right po. Kasi opo. Okay. Bakit po nagkaroon agad ng announcement na ang pilot implementation will be on July, ma'am? We are hoping this year yan, para nga po masawata. Kasi ang dahilan nito, para masawata yung mga gumagamit po ng PWD kahit wala naman pong kapansanan. So ngayong taon po ba ay maipapatupad na ito? Yun pong pilot natin for this year po, dun sa 35 local government units, ma-start po natin this year. And we are hoping po na matapos din namin ang pilot testing by December para po by next year maka-roll out po tayo. So kaya nga po, ini-streamline po natin yung mga processes, pero syempre, kahit po gusto nating i-streamline, kinakailangan nandun pa rin po yung check and balance para po talagang
hindi na po tayo ma-infiltrate ng mga fake diagnosis, yung pong mga fake applications or fake na mga disabilities po. So, nandun po yung check and balance. We wanted it fast, but we wanted it to be with full integrity po talaga. Opo. Okay. Sige, so Director Unified. So ibig sabihin talagang ang target natin, iisa lang ang klase at itsura ng ID sa buong Pilipinas, ma'am, for PWDs? Yes, sir. Opo, yun po yung end goal po natin para po hindi po mix up or magda-doubt ang ating mga merchants when they presented the ID po. Okay. Alam nila na ito talaga yung ID kasi anywhere, isa po talaga yung itsura niya. Opo, sige. So yun nga po ang ating end goal. Ito ang mithiin ng programa. And kung sakasakali po, iisa lang ang itsura ng ID sa buong Pilipinas and yung kanyang interoperability na binabanggit nyo, yan po yung challenge. Paano po iyon? Kasi nangangahulugan talaga dito na dapat lahat ng LGU ay meron pong koneksyon sa inyong central database, ma'am. Yes, sir. Opo. Ito po kasi is, hindi po kasi ako masyadong techie, pero ito po ay naka-cloud-based and preliminary discussions have been made with eGov po and PLCs. Opo. So, doon nga po sa initial meeting po namin ng PLCs, they even suggested a co-location. Like kung nagre-register po ng ID tapos yung pong persons with disability ay wala pong PLCs, magko-co-location, pwede na rin po nilang i-register yung PLCs nila para po sa integration ng mga system. So ito po ay napag-usapan na, Sir Ted. Opo. PLCs, ma'am, ibig sabihin po ba na yung pong national ID natin, ano ang kanyang relasyon dito sa PWD ID, kumbaga? Sir, yun pong initial discussion na narinig ko sa ating mga technical group or sa mga developer. Sabi nila is once halimbawa po nag-register ang isang persons with disability at halimbawa ay meron ng PLC. Pinta po niyan o yung... Opo. Napuputol kayo, ma'am. Opo. Kapag ho, meron na siyang Philippine ID. Opo. Yes, ma'am. Go ahead, please. Opo. Hindi na, pwede na pong i-validate kung ano po yung datang ini-enter for the PWD ID, ibinabato na po ng system so sa current national ID po niya. So, nangyayari na yung verification even during the time po ng registration. Okay, sige. So, naunawaan po namin, this is a work in progress and meron pa ho kayong pilot implementation. So, dito ma'am, yung procurement nitong mga ID sa lahat ng PWDs, ano po, sa mga LGU, sino po ang gagawa? Kayo ho ba, ma'am? O bawat LGU pa rin? Sir, yun pong consumables like yung pong PVC, yung RFID, yung mga ink, and printing po ng ID. Dito po ito sa national government through the Department of Social Welfare and Development. So kami po is the procurement of the consumables and printing po yung pinakang final ID. And of course, the system. So lahat po yan national government. Okay. Ang ano lang po ni LGU is yung, sila po yung first touch ng ating mga persons with disability, yung registration po sa kanila, application, assessment, and approval whether sila nga po ay may disability. So, and then, papasok po yun sa system natin, create po ng digital ID, and then, within 3 months po, mapiprint po natin yung physical ID. Opo. O yun, sige. So, ma'am, ano po ang pangangailangan natin sa batas para po sa 20th Congress? Para po, una, masawata, matulungan po na matigil na itong mga manlulokong ito at mapagbuti pa po ang inyo pong sistema sa NCAD, ma'am. NCDA. Totoo po, Sir Ted, no? So hinihingi po namin ang support ng ating mga legislators as well as the DBM po na for the next phase po yung sa rollout. Sana po masuportahan kami with regards to policy articulation or yung batas. At ganoon na rin po syempre sa budget kasi medyo
may kalakihan po yung budget ng consumables nito pagka po buong Pilipinas na po yung ating gagawaan ng ID. Opo. At yung pong pagpapabuti sa batas para po doon sa mga namemeke, no? Yung pong pagpapabigat sa kaparusahan sa mga nagpapanggap po na PWD para lang humakaisa. Yes, sir. Siguro mas mataas na penal provision para po doon sa mga nag-violate. At isama na po natin yung mga nag-vilify or nangungutya. Kasi ngayon po sa social media, in time pa naman po, today is the start of the National Disability Rights Week. Sana po yung maging sensitive tayo na wag po nating i-bully. Opo. Yes ma'am, we understand. Sige po. So ma'am, salamat sa inyo pong panahon. Kami po'y katuwang ng National Council on Disability Affairs para po sa pagpapalaganap ng tamang informasyon at suporta sa inyong mga programa. Salamat po ma'am. Maraming salamat po, Sir Ted and Ma'am Chacha. Mabuhay po kayo. Thank you.